Hati pong sagutin ang tanong po ni Sherry kasi yung anak ko po ay parang letter S ang likod niya. Meron po ba kayong marerekomenda na chiropractor? Ngayon, kailangan po nito ay ate mo ng talakayin. Dapat mong malaman kung ano tong scoliosis. Itong scoliosis, ito yung abnormal na pagkurba ng gulugod. Maring hugis na S o kaya C. Ang kurbang ito ay maaring kahit anong bahagi ng gulugod, mula sa leeg hanggang sa ibabang likod. Para marami po kayong matutuhan sa mga katanungan po niya about health natin, pwede niyo po kung subaybayan sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede niyo kayong mag-subscribe o kaya i-click niyo po yung follow, like, and share. Sa akin namang YouTube channel, Rose Alfonso, i-click niyo yung bell para ma-update kayo sa aking health topic, ganun. At pwede rin kayo mag-subscribe. YouTube channel ko po, ang pangalan ko ay Rose Alfonso. Ngayon, ating talakay nitong tanong mo, Sherry, tungkol sa scoliosis, no? Meron po kasing iba't ibang uri ng sanhi ng scoliosis. Yung isa, yung idiopathic scoliosis. Ito po'y walang alam na tiyak ng dahilan kung bakit nangyari ito. Kaya tinatawag na idiopathic, ang salitang idiopathic ay nangangahulugan na hindi alam ang sanhi. Kaya naman ang idiopathic scoliosis ay tinatawag na ganito dahil wala pang nakikitang malinaw na dahilan o kadahilanan bakit nagkaroon ng scoliosis. Maraming teorya ibinibigay ng mga eksperto ang mga possible sanhi ng idiopathic scoliosis. Tulad po ng genetic factor, no? Mga pagbabago ng paglaki ng buto at kalamnan at problema sa nerbiyos. Gayunpaman, wala pang teorya sa may sapat na ebidensya upang masabing ito'y tiyak na dahilan. Ang nagpapataas na risk nito ay yung mga dahilan nito, yung anbawa po yung idiopathic scoliosis. Madalas ito ay makikita sa babae kaysa lalaki. Ang posibilidad na pagkakaroon ng genetic component ng idiopathic scoliosis, nangyayari ito sa mga pamilyang may kasaysayan ito. Karamihan ng kaso ng idiopathic scoliosis nagsisimula sa pagkabata o pagdadalaga. Mahalagang tandaan kahit na hindi natin alam ang eksaktong sanhi ng idiopathic scoliosis, mahalaga na magpa-check up sa doktor. Para malaman anong tunay na kondisyon, para maagang pagtuklas, ma-diagnose agad, makatulong makaiwas sa paglala ng pagkakurba o mabawasan ng komplikasyon. Ang congenital na scoliosis, ito isang birth defect kung saan ang gulugod hindi nabuo ng maayos doon sa sinapupunan ng nanay. Ang congenital scoliosis, maaring ito po yung mga depekto sa pag-unlad ng gulugod habang siya sanggol pa lang. O kaya hindi kumpleto yung pagbuo ng buto sa gulugod. May mga missing vertebra o vertebrae sa hindi normal na hugis. Hindi normal ang pagkakonekta ng mga buto sa gulugod. Maaring hindi ito nakakonekta ng maayos sa isa't isa. O kaya may problema sa spinal cord, maaring may problema sa kaya nagkaroon ng problema sa spine. Ang simptomas po ng congenital scoliosis, iba-iba depende sa depekto. May ilang mga sanggol, maring walang mga simptoma pagkasilang pahabang ito'y lumalaki, makikita mo na hindi na pantay yung balikat. Yung isang balikat mas mataas kaysa isa. Ang isang yung shoulder blade niya nakausli minsan o may mga birthmark o sa likod, no? Minsan may problema sa pag-ihi o pagdumi. Ang paggagamot sa congenital scoliosis depende sa kalubhaan ng depekto at sa edad ng pasyente. Ang mga option na paggagamot ay observation, siyempre obserbahan muna. Ito ba'y mild na kaso? Para magrekomenda ang doktor ng mga regular na pagsusuri para masubaybayan ang
ang pagkakurba ng likod. Maaring bigyan siya ng braces, makatulong sa pigilan ng paglala ng kurba. Yung iba naman, pag severe cases, kinakailangan ng operasyon para ituwid ang kurba at maiwasan ang komplikasyon nito. Merong tinatawag na neuromuscular scoliosis. Ito ay sanhi ng problema sa nervous system o mga kalamnan tulad ng cerebral palsy o muscular dystrophy. Ang neuromuscular scoliosis ay kadalasang resulta ng mga kondisyon na nakaapekto sa nerbiyos at kalamnan na kumukontrol sa posture at paggalaw. Kabilang dito yung cerebral palsy, isang kondisyon na naapektuhan ng paggalaw at kondisyon dahil sa pinsala sa utak. O kaya meron kang muscular dystrophy, isang grupo ng sakit nagpapahina ng kalamnan. May mga birth defect na hindi nagiging kompleto ang pagsara ng spinal cord. O kaya nagka-polio, ang naparalisa yung kalamnan. Ang simptoma ng neuromuscular scoliosis maring iba depende sa underlying condition at sa kalubhan ng pagkakurba. Ang yung mahina at atrophic na kalamnan, mga problema sa paglalakad, merong deformity sa paa, may problema sa pagbabalanse, at saka masakit ang likod. Ang paggagamot sa neuromuscular scoliosis ay titingnan yung underlying condition at pag-iwas sa paglala ng kurba. Ang option nito kabilang yung physical therapy para yung mapabuti yung flexibility at lakas ng kalamnan. Yung braces nga para maiwasan yung paglala ng kurba, yung surgery para maituwid ang kurba, etong ginagawa nila. Pero mahalaga talaga kung meron ang sanhi ng scoliosis mo, neuromuscular, ito'y progressive condition. Ibig sabihin, maaari itong lumala paglipas ng panahon. Dapat meron kang regular na pagsusuri, mapanatili ang kalidad ng buhay ng pasyente. Yung secondary scoliosis na tinatawag, ito'y maaring merong tumor or infection o mga sakit sa buto. Ang sintomas ng scoliosis na maaring depende siyempre sa kalubhaan nito. Ang pagka meron kang secondary scoliosis, hindi nga pantay ang likod, yung isang balakang mo mas mataas kaysa isa, yung isang shoulder blade mo mas nakausli kaysa sa isa, at saka pagkahilig sa isang gilid at laging masakit ang likod. Maganda po mayroon kayong vitamin C, napakalagay nito para sa protektahan ng katawan, para sa infection, para tumulong po ito para sa gadon ay yung mapabilis ang healing process kasi nagpo-promote po ng formation yung new tissue ang vitamin C, no? Asama nito yung Super B complex na to, ito'y combination ng 8B vitamins. Pag nag-take ka nitong vitamin C, Super B complex, ito po'y maganda sa mga kulang sa tulog, mga stressful ang buhay, at kulang ng lakas, at para sa nerve. Pwede niyong inumin ito sabay, vitamin C Super B complex, 30 minutes bago kayo mag-breakfast. Once a day nyo lang to inumin. Itong mga sanhi po ng scoliosis, tulad na nabanggit ko kanina, yung idiopathic scoliosis, no? Yung secondary scoliosis, syempre nasabi ko na rin yung karamihan na may ganyang scoliosis, mga babae kaysa sa lalaki. Ito rin po genetic, maaring it runs in the family, at nagsisimula yung scoliosis sa pagkabata o pagdadalaga. Kaya ang paggagamot nga ng scoliosis depende sa kalubhan ng pagkakurba nito, tsaka edad ng pasyente. Kaya ang observation, ang dapat ito yung regular na pagsusuri para makita po yung pag-unlad ng kurba. Tsaka importante talaga magsuot ng brace para mapigilan ang paglala ng kurba ng likod. Kung kailangan operahan, operahan para ituwid yung kurba, maiwasan yung komplikasyon. Kaya ang scoliosis po, maganda ikonsulta nyo yan sa doktor, specialist sa buto. Kaya dapat to merong exercise na makatulong sa scoliosis tulad ng stretching exercise. Pwede kayong pumunta sa physical therapy department ng alimang hospital na malapit sa inyo
at tuturuan nila kayo ng mga exercise makatulong sa scoliosis. Merong stretching exercise tulad ng side bend, yung tumayo ng matuwid at ilipat ang iyong katawan sa gilid at parang lumiliko ka sa isang direksyon. Kaya naman, umiga ka, nakahiga ka, tapos iangat mo yung binti mo patungo sa dibdib mo. O kaya tumayo ka ng matuwid at yumuko ka, hawakan ng iyong bukong-bukong. Merong strengthening exercise tulad ng yung push-up, yung pagsaguan, no? At resistant band na tinatawag. At saka iwasan nyo po pag natutulog, nakadapa, iwasan nyo po yan, no? At nakakapinsala sa likod nyo yon. Kailan nyo na mga balance exercise, tumayo sa isang paa at subukan balansehin ang iyong sarili. May yung tumayo ka ng magkadikit ang iyong paa at pagkatapos ay merong isang paa ay nakahakbang sa direkta sa likod at isa naman sa harapan, no? Parang ganon. Merong tinatawag na posture correction, tumayo sa isang pader at ang tuhod nakayuko ka sa 90 degrees na anggulo, no? Kaya kailangan po nito, inuulit ko yung mga exercise na sinasabi ko, maaring hindi nyo matandaan. Merong importante na meron kang consistent na exercise, ideally 3 to 4 times bawat linggo, at pumunta ka sa physical therapy ng department ng hospital para maturuan ka. Kaya yung mga physical therapists, magbibigay sila ng personalized na gabay na makakatulong para maiwasan po yung abnormality sa posture nyo. Kaya po yung mga physical therapists, no, meron silang program na exercise, akma sa problema mo. Kaya po, ganun din po yung body massage, makakatulong ito sa panghihina ng kalamnan, pagbawas ng pananakit ng dulot ng scoliosis. Hindi to direktang lunas sa kondisyon na to, pero makakatulong po sa pananakit ng likod nyo. Paalala po sa lecithin, kung may problema po kayo sa memory, ulyanin, lahi ninyo ng Alzheimer disease habang bata kayo, mag-iinom na kayo nito para ma-preserve yung brain natin, ma-improve yung ating memory, yung learning, attention, and concentration, at maprotektahan natin ang brain from damage. Kasama nito, meron tayong calcium po yun lecithin po yung para sa brain. Yung calcium, magnesium naman, pampatibay ng buto. At saka anong muscle contraction na relaxation, pamprevent ng pulikat. Ang calcium, magnesium, tumutulong sila para ma-relax yung isip at katawan at madali tayong matulog kasi tumutulong ito sa production ng melatonin. Ito yung hormone na pampatulog. Kaya napakahalaga nito sa mga merong scoliosis. Try nyo yan. Inulit ko, para mabawas ang pananakit ng likod, makakatulong po yung body massage, makatulong sa pagbawas ng pananakit ng likod. Body massage po, malaking tulong po yun. Pati yung chiropractor, pwede naman. Magtanong po kayo sa ospital, no? Kasi ito po kasing massage na sinabi ko, makatulong po ito sa flexibility at saka sa kalamnan at connective tissue. Makatulong din ito sa abnormal na pagpurba ng gulugod. At ang massage din, body massage, the whole body massage, ay makakatulong ito sa pagbawas ng stress at pagkabalisa. Kasi yung stress kasi pampadagdag sa sakit sa likod yon, di ba? Ang pagbabawas ng pananakit, may improve ang flexibility, makakatulong yan sa kalidad ng buhay ng may scoliosis. At saka uminom kayo ng sapat na tubig. Ang tubig po kasi napakahalaga sa inyong kondisyon. Maring makatulong po yung tubig, miinom pa, manatiling malusog ang mga buto mo sa gulugod. Yung disc, yan po yung mga shock absorber. Kung meron kang sapat na tubig, mapapanatili ang flexibility at pagka-elastiko ng ating mga buto at maiwasan yung pressure sa ating gulugod, no? Kaya gumaganda rin ang circulation
napapabuti ang circulation ng dugo, buong katawan, kabilang na yung mga buto sa gulugod. Makatulong din ang pag-inom ng tubig sa pag-alis ng toxin at pagbibigay sustansya sa ating mga buto, no? Kaya ang sapat na tubig na iniinom ay nakakatulong din sa pag-iwas sa constipation, pag-iwas sa pagkapagod, nagiging malusog ang ating balat at tumutulong po ito para makaiwas po sa pamumulikat, panghihina ng ating muscle at buto, no? At pwede po ninyong haplasan, itry nyo po yung ating crystal oil kasi pagka may scoliosis, masakit lagi yung likod o kaya balikat. Itry nyo po yung ating crystal oil, gamitin mo yung panghaplas, maganda yan sa muscular pain. At tumutulong din yan pang-alis sakit ng ulo at nakakatulong din po yan para ma-improve ang ating respiratory health at pang-alis ng sakit ng balikat, kung may digestive problem ka, kinakabag ka, bloated, nagka-cramps ang tiyan mo, nagsusuka ka, itry nyo po pahiram mo ng ating crystal oil. Di ka rin kakagatin ng lamok. At ganun din po, meron tayong activated charcoal. Magandang itong inumin 2 hours before breakfast. No? Kailangan pag uminom ka ng charcoal, empty stomach. At ito'y maganda po sa yung LBM, diarrhea, food poisoning, no? Kaya kung kayo, mito po kasi activated charcoal natin na to, mahalaking tulong sa kabag. At saka po yung nagkaroon ka ng, yung nagsukatai ka. Kaya kung may bad breath ka man, maaalis yan. At saka yung hangover, yung drug overdose, ang laking tulong po ng ating activated charcoal. Sa mga mayroong scoliosis, inulit ko, uminom ka ng maraming tubig, mga pagkain na mataas ang water content, prutas at gulay. Bawa, lemon juice ka, pepino juice, ganon. Limitahin mo yung mga caffeinated at saka asukal. Nagdudulot ito ng dehydration. Ang pag-inom po ng sapat na tubig, malaking tulong yan sa scoliosis. At pagka ikaw naligo, maligamgam na tubig. Mahalagang kumonsulta ka sa isang doktor o physical therapist para makatanggap ng tamang paggagamot. Ang irerekomenda ko po sa inyo ay talagang physical therapist. Ang tamang position sa paghiga para sa isang tao may scoliosis para mabawasan yung sakit ng ulo, mapabuti yung posture, matulog ka sa iyong likod. Huwag kang dadapa. Maglagay ka ng isang unan sa ilalim ng iyong ulo at unan sa ilalim ng iyong tuhod para matulong sa pag-align ng iyong gulugod. Iwasan niyo po yung pagtulog sa iyong tiyan kasi maaring mapalala ang kurba ng gulugod nyo. Kaya merong mga kompletong subukan nyo po tsaka yung ingin nyo sa doktor tsaka po yung tinanong nyo yung chiropractor, mas maganda po gumamit din kayo ng orthopedic bed, at orthopedic mattress. Ito pong orthopedic na kutsyon ay makatulong sa pagsuporta sa gulugod at pagbawas ng pananakit. Mahalagang tandaan na meron tayong iba't ibang pangailangan. Ang komportable na tulog ay malaking tulong po ito sa pagpapagaling ng iyong buto. Kaya pagka ang bed mo hindi orthopedic, lalong napapalala yung yung pagkurba ng likod mo. Kaya para mabawas yung pananakit, yung pananakit dulot ng scoliosis, pag natulog ka, gumamit ka ng orthopedic na mattress. Makatulong ito sa pagbawas ng pananakit, At saka huwag kayo masyadong magpagod. Nakakaambag po sa pananakit ng likod nyo pag kulang kayo sa tulog at pahinga. Napabuti rin po na malakas ang immune system pagka nakakatulog ka, malakas ang panlaban mo sa sakit at kaya napabuti rin po yung concentration ninyo. Mahalaga po kasi kapag nakakatulog ka, makakatulong po ito sa cognitive function mo at pag nakakatulog ka, ito po ay malaking tulong sa pag-healthy ng iyong mga buto.
Yung pong ating calcium, magnesium na sabi ko kanina, maganda yan sa buto, sa ating immune function, at saka yung sunlight exposure, pag inom ng mga milk, no, mayaman sa calcium at mga supplement sa buto, malaking tulong. Yung ating calcium, napakalaga sa kalusugan ng buto, at ito'y para sa muscle function. Yung din pagkain ng green leafy vegetable, mga supplement na calcium, magnesium, magandang tulong ito sa inyo, at nakakatulong to sa muscle relaxation and bone health. Magkakain kayo ng green leafy vegetables, mga nuts, no, seeds, whole grain supplement. At ang omega-3 po natin, ito ay anti-inflammatory properties. Sumusuporta din po ito, hindi lang po sa mga buto, sa kalusugan ng ating puso at ng ating brain, no? Kaya nga, yung ating omega at saka fish oil po, iisa lang po yan. At saka mag-take ka na nga yung vitamin C para sa collagen production. Importante yan sa connective tissue. Kaya mga prutas at gulay, mayaman yan sa antioxidant para sa kalusugan. Mga whole grain, malaking tulong po yan. Mga lean meat for building and repairing tissue, mga dairy product, mga yung milk, no? Mga healthy fats, nakita mo sa avocado, nuts, seeds, and olive oil. Ito yung maganda sa kalusugan. Iwasan mo lang yung mga processed food, unhealthy fats, no? Yung refined carbohydrates na nasa white bread, pasta, white rice, tataas ang blood sugar mo. Tsaka iwasan nyo po yung caffeinated drinks, alcohol, madidehydrate ka dyan. Iwasan mo rin yung sobrang alat, nagkakos ng water retention, tumatas din ng BP. Ang pag-inom po ng tubig throughout the day, ito po yung maganda sa pang-iwas sa panunuyo. Kailangan po, inulit ko, iwasan nyo po yung mga, yung mga tea, coffee, mas maganda po tubig na lang, mga juices na natural, no? Inulit ko po, ang ating kalusugan ay kayamanan, dapat natin itong pag-ingatan. Kung interesado po kayong magpa-deliver nitong ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Merong doon, mag-PM po kayo doon. Sabihin nyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo para pa-deliver ko po sa rider. Cash on delivery naman to, i-charge po sa inyo ang shipping po. Inuulit ko po, i-charge ang shipping fee sa inyo kung gusto yung magpa-deliver ng ating mga health products. Ipaalam nyo po, basta bigay lang yung pangalan, address, kasama yung barangay, at saka yung CP number nyo kung gusto yung magpa-deliver niyan. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, Matthew chapter 9, verse 27. Meron pong meron 2 bulag na sumusunod kay Jesus, sumisigaw na, maawa ka sa amin. Ang talatang ito, makikita may 2 bulag na sumusunod kay Jesus, humihingi sa kanya ng awa. Ang kanilang pananampalataya ay malakas sa kabila ng kanilang kapansanan. Yung pananampalataya ng 2 bulag, yung lakas loob, ay hindi sila nagdalawang isip at nalumapit kay Jesus sa public. Kaya tinuturing kasi silang outcast sa lipunan eh. Hindi sila pwede. Kaya lang naglakas loob sila. Kaya ngayon, sa kanyang depression, sa kanyang problema, nagpursige siyang, sumigaw siya. Sabi, anak ni David, maawa ka sa amin. Kaya po ngayon, doon sa kanyang pagsigaw sa pangalan ni Jesus, at naunawa ni Jesus na nagkaroon ng pag-asa itong 2 na to. Kaya pagkatawag niya, inayag agad ng Diyos ang kanilang ang napagaling sila ng kanilang pananampalataya. Kaya ang pagtawag ng anak ni David ay isang mensahe na may alam itong 2 bulag na to tungkol sa kanya. Kaya po yung 2 bulag na yan, isang malakas na patoo, nagbabagong kapangyarihan ng pananampalataya kay Jesucristo. Pinapaalala, kahit gaano mang kadilim ang ating kalagayan, meron kang laging pag-asa, ito'y kay Jesus lamang. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos sa umatin, and God bless us all.